Palapit sa isang tahimik at liblib na lugar, may dalawang magkarelasyon na masayang naglalakbay. Umaasang pagkatapos ng isang deal, matutupad na ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang taong kanilang kikitain ay may ibang layunin. Isang kakaibang insidente na magbabago ng kanilang buhay at magbubukas ng mga lihim na maghahatid sa kanila sa isang madilim na landas. Si Amanda Bernie ay pinanganak noong January 1991 at lumaki sa Oklahoma na pinalilibutan ng isang masayang pamilya. Noong 2006, sinimulan niya ang kanyang high school journey. Ito ay sa Prague High School sa Prague, Oklahoma, kung saan nakilala niya si Ethan Walton. Si Ethan at Amanda ay mabilis na naging malapit na magkaibigan at may magkatulad na interes. Lalong naakit si Amanda sa lakas ng sense of humor ni Ethan at sa kanyang talento sa larangan ng athletics at music. Pagsapit ng kanilang senior year, ang dating magkaibigan ay nagkaibigan. Nagsimula silang mag-date, nagpunta sa prom ng magkasama at nagtapos noong tagsibol ng 2010. Kahit na bata pa sila, si Amanda at Ethan ay nagpaplano na ng kanilang kinabukasan. May balak si Ethan na sumali sa militar at napag-usapan na nila ang posibilidad na mag-settle down pagkatapos ng kolehiyo. Noong taglagas ng 2010, si Ethan at ang kanyang pamilya ay nagdesisyong ibenta ang isang parte ng lupa sa Pottawatomie County sa halagang $30,000. Planong itabi ni Ethan ang kanyang parte ng kita para sa kanilang magiging kasal ni Amanda balang araw. Ang interesadong bumibili ay si Glendon Glenn Gawker, isang lalaki na bumili ng backhoe mula sa ama ni Ethan ilang buwan na ang nakalipas. Ang ari-arian na binibenta ng pamilya ay katabi ng lupain na pagmamay-ari ni Glenn na nagpasimula ng kanyang interes na makuha ito. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono at mga text messages, nagkasundo sina Ethan at Glenn na magkita sa bahay ni Glenn ng bandang 9 ng umaga noong September 8, 2010. Dahil hindi magagamit ang sasakyan ni Ethan sa araw na iyon, nakipag-ugnayan si Amanda sa kanyang kapatid na si Alicia na pumayag na ipahiram sa kanila ang kanyang kotse. Kinabukasan, September 8, pumunta sina Ethan at Amanda sa bahay ni Alicia para kunin ang sasakyan. Bago sila umalis, sabay silang kumain ng masaganang almusal. Habang kumakain, pinaalala ni Alicia na ibalik ang kotse bago mag-11 ng umaga dahil may mga plano siya sa araw na iyon. Nabanggit din niya na maghahanda siya ng tanghalian para sa lahat. Pagkatapos ng almusal, nagpasalamat sina Ethan at Amanda kay Alicia. Nagpaalam at nagbiyahe ng 45 minutes papunta sa malayong ari-arian ni Glenn sa silangang bahagi ng Pottawatomie. Sa kabila ng maaliwalas na umaga, hindi mapakali si Amanda dahil sa hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Noong gabi kasi bago ito, nagkaroon siya ng isang bangungot tungkol sa katapusan ng mundo at nagising siyang umiiyak. Bagaman pinakalma siya ni Ethan at sinabihan niyang panaginip lang iyon, may natitirang pakiramdam ng pangamba na bumabalot kay Amanda sa kabuuan ng biyahe. Nang malapit na sila sa ari-arian ni Glenn, sinabihan ni Ethan si Amanda na kontakin ito at sabihing malapit na sila. Tinanggap ni Glenn ang mensahe at hindi maitago ni Ethan ang kanyang kasabikan sa kanilang close deal. Dumating ang magkasintahan sa liblib na lugar o bahay bago mag-9 ng umaga. Gayunpaman wala ni anumang tanda ni Glenn, kaya umatok si Ethan sa pintuan habang nananatili si Amanda sa kotse at nagpadala ng isa pang text. Nang walang nakuhang sagot, nagdesisyon si Ethan na tignan ang likuran ng ari-arian. Iniwan si Amanda sa kotse. Bigla-bigla, isang babae ang lumapit sa kotse na ikinagulat ni Amanda. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang Michelle, ang asawa ni Glenn. Pinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay pumunta lamang sa bangko upang kunin ang pera para sa bentahan na magaganap at babalik agad. Dahil wala ng ibang opsyon, nagdesisyon sina Ethan at Amanda na maghintay. Ipinaalam nila kay Alicia na maaring maantala sila sa pagbalik ng kotse. Ngunit umaasa pa rin sila makakauwi bago magtanghalian. Dumating naman si Glenn bandang 11 na umaga
Binati sila ng mainit at may magiliw na pag-uugali. Bagamat medyo inis ang magkasintahan dahil sa late si Glenn, ang kanyang approachable na paraan ay nagpagaan sa kanilang pakiramdam at wala silang napansing kakaiba. Pagkatapos ng ilang kasyual na usapan at paghingi ng paumanhin sa pagkaantala, inanyayahan ni Glenn si Ethan na sumama sa kanya sa shed upang pirmahan ng mga papeles. Iniisip na magtatagal lamang ito ng ilang minuto, kaya nagdesisyon si Amanda na manatili na lang sa kotse. Ang dapat sana'y mabilis na transaksyon ay tumagal na mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sa kalaunan nakatulog pa si Amanda habang naghihintay at nagising nang bigla na lang katukin ni Glenn ang bintana ng kotse. Sinabi nito na kailangan nila ng witness upang pirmahan ang mga papeles at tapusin ang bentahan. Sa peak na matapos ang meeting at maibalik ang kotse sa kanyang kapatid, kinuha ni Amanda ang isang ballpen, iniwan ang kanyang cellphone sa kotse at sumunod kay Glenn patungo sa shed. Hindi niya alam na merong naghihintay sa kanya na nakakahindik na pangyayari. Pagpasok niya sa shed, hinarap ni Amanda ang isang kakilakilabot na tanawin. Si Ethan ay nakahandusay sa sahig, walang malay at puno ng pulang likido. Halos wala siyang oras para iproseso ang pagkabigla nang bigla siyang sinunggaban ni Glenn mula sa likod. Tinakpan ng kanyang bibig gamit ang kamay at itinutok ang armas sa kanyang ulo. Pilit niyang inihiga si Amanda sa ibabaw ng freezer. Sa kabila ng takot, nagawa pa rin ni Amanda na makiusap kay Glenn. Iniaalok ang kanilang sasakyan at lahat ng kanilang gamit, kapalit ng kalayaan nilang dalawa ni Ethan. Ngunit hindi bumigay si Glenn. Tinanggal niya ang mga damit ni Amanda bago siya pusasan sa isang poste, ilang talampakan mula sa kinahihigaan ni Ethan. Ang patuloy na pagtutulak at paghingi ng tulong ni Amanda ay nagtulak kay Glenn na patahimikin lalo siya sa pamamagitan ng duct tape sa kanyang bibig. Pagkatapos ito, umalis si Glenn ng sandali. Habang desperadong naghahanap si Amanda ng paraan upang makatakas, bigla niyang narinig ang mahinang pag-iyak ni Ethan. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa na buhay pa ang kanyang kasintahan. Bagamat sobrang sakit ng kanyang puso para kay Ethan at sa malagim na sitwasyon nilang dalawa. Samantala, nasa bahay si Alicia na nag-aalalang naghihintay sa magkasintahan. Matagal nang lumampas ang napagkasundoang oras para ibalik ang kotse at ang kanyang pagkabahala ay lalo pang tumindi. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ni Amanda, ngunit dahil naiwan ito sa sasakyan ay walang sumasagot. Habang dumidilim, lumalalim ang kanyang pagkabahala. Paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan sina Amanda at Ethan, ngunit hindi siya sinasagot. Nang lalo siyang kinabahan, nagsimula siyang kontakin ng mga miyembro ng pamilya upang malaman kung may narinig o nakita silang balita mula kina Amanda. Ngunit wala sa mga ito ang may impormasyon. Samantala, bumalik si Glenn sa shed at sinamantala ang sitwasyon ni Amanda. Sa pinakakakilakilabot na parahan, hinalay niya ito sa tabi mismo ng kanyang kasintahan. Pagkatapos makuha ang kanyang gusto, muling umalis si Glenn. Sa pagkakataong ito, pinaandar niya ang kotse ni Alicia palayo sa kanyang ari-arian upang magmukhang umalis na sina Ethan at Amanda. Pagkatapos, tinanggal ni Glenn ang posas ni Amanda. Balak dalhin siya sa loob ng bahay. Laking gulat ni Glenn nang hampasin siya ni Amanda sa muka at desperadong nagtangkang tumakas. Determinadong ipaglaban ng kanyang kalayaan. Ginawa ni Amanda ang lahat ng makakaya niya. Gayunpaman, mabilis na nalabanan siya ni Glenn dahil na rin sa kanyang lakas. Galit na galit, binuhat ni Glenn si Amanda at tinala sa kanyang silid, kung saan ginapos niya ang mga kamay at paa nito sa mga poste ng kama. Nagulat si Amanda nang bigla pumasok si Michelle sa kwarto. Saglit niyang naisip na nakahanap siya ng kakampi na maaring magligtas sa kanya. Ngunit mabilis niyang napagtanto na maaring alam na ni Michelle ang buong sitwasyon at wala itong balak na tulungan siya. Sa mga sumunod na oras, regular na pumapasok si Michelle sa kwarto, pangtiyakin na nakagapos pa rin si Amanda sa kama. Sa bawat oras na lumilipas, nawawala na ang pag-asa ni Amanda, habang lalo pang lumalala ang kanilang sitwasyon. Sinusuri si Amanda tuwing 10 hanggang 15 minutes o maaring mas maikli pa roon. Napakaliit ng tsansa na makalapat siya upang makalaya.
Gayunpaman sinimulan niyang hilahin ang lupit, umaasang ito ay magiging maluwag. Habang pinagmamasdan niya ang silid, napansin niyang may isang salaming bintana sa likod niya at ilang sandata na nakadisplay sa dingding. Bumilis ang takbo ng isip niya, iniisip kung paano niya maaring gamitin ang mga ito sa kanyang pagtakas. Habang dumitilim na, ang pagkabahala ni Alicia ay tuluyang naging takot. Kumbinsidong may masamang nangyari na kina Ethan at Amanda. Determinado siyang kumilos. Humiram siya ng kotse mula sa isang kaibigan at nagmaneho papunta sa ari-arian ni Glenn bandang 6 p.m. Nang dumating si Alicia sa bahay ni Glenn, sandaling nataranta ito. Pinipilit na maging kalmado ang sarili. Lumabas si Glenn at sinalubong siya ng mahinahon. Nagpakilala si Alicia at tinanong ang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nagsinungaling si Glenn na umalis na raw ang magkasintahan bandang tanghali matapos makompleto ang transaksyon. Nagsinungaling din siya patungkol sa plano ni Ethan na bumili ng BMW sa isang dealership sa lungsod. Bagaman umalis din si Alicia, hindi nawala ang kanyang mga pagdududa. Alam niyang hindi basta-basta gagastusin ni Amanda at Ethan ang $30,000 na balak nilang ipunin para sa kanilang kinabukasan. Sa puntong iyon, kumbinsido siyang nagsisinungaling si Glenn at naisipang tawagan ang pulisya. Hindi alam ni Alicia, naririnig ni Amanda ang buong pag-uusap mula sa loob ng bahay. Ngunit piniling hindi sumigaw ng tulong. Natatakot na baka paslangin ni Glenn silang magkapatid. Pag-alis ni Alicia, mabilis na kumilos si Glenn. Napagtanto niya maaring bumalik si Alicia at posibleng kasama na ang mga pulis. Kaya sinabi niya kay Michelle na may kailangan lang siyang asikasuhin at mawawala ng ilang oras. Mabilis na nagtungo si Glenn sa shed kung saan nagmadali siyang itago si Ethan. Sa puntong iyon bumigay na si Ethan sa mga tinamong pinsala. Samantala mula sa loob ng silid, narinig ni Amanda ang pag-alis ni Glenn at inisip niyang ito ang tamang pagkakataon niya para makatakas. Napansin niyang sa bawat paghila, lumuluwag ang lubid sa kanyang mga pulso. Siya ay determinado at patuloy niyang hinihila ang lubid hanggang maabot niya ito gamit ang kanyang mga ngipin. Upang hindi makalata, nanatiling tahimik si Amanda at nagpapanggap na mahigpit pa rin ang pagkakagapos tuwing sinusuri siya ni Michelle. Pagkaalis ni Michelle, agad na sinimula ni Amanda ang pagtanggal ng mga tali sa kanyang mga paa. Alam niyang kaunti lang ang kanyang pagkakataon para makatakas. Sa wakas nakalaya siya at mabilis na kinuha ang isa sa mga armas na nakadisplay. Ngunit wala itong laman. Desperado pa rin siya at sinuri niya ang iba pang mga armas. Ngunit wala ring laman ang mga ito. Sa halip kinuha niya ang isang matulis na bagay at pumwesto sa tabi ng pinto. Naghihintay na pumasok si Michelle. Nang buksan ni Michelle ang pinto, bigla siyang sinukot ni Amanda. Inatake ang kamay nito sa pagsisikap na mabitawan nito ang hawakan ng pinto. Kahit nasugatan si Michelle, nagawa pa rin niya isara ang pinto at ikandado si Amanda sa loob. Dahil sa takot, sumigaw si Michelle kay Glenn. Sinasabing nakatakas si Amanda. Alam ni Amanda na kailangan niyang kumilos kaagad, kaya binalot niya ang kanyang kamay ng tela, binasag ang bintana at tumalon palabas. Kahit na nakapalipot ang mga pupok, ay isang himala kahit wala siyang sapin sa paa at damit ay hindi siya nasugatan. Mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar habang tumitibok na mabilis sa kanyang puso. Nang dumating si Glenn sa silid, wala na si Amanda. Galit na galit ito. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga armas at mabilis na inihanda ito. Agad silang sumakay ni Michelle sa kanilang truck. Determinado silang habulin si Amanda bago ito makalayo. Nag-isip na mabilis si Amanda at lumiko papunta sa mga bukirit imbis na tahakik ang daan. Umaasang matatakpan siya ng mga mataas na damo. Pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo, sa wakas, nakita ni Amanda ang isang bahay at nakaramdam siya ng konting kinhawa. Agad siyang kumatok at nagulat ang nag-iisang tao sa loob. Ito'y si Caroline Adams. Sa sobrang takot at pagkadesperado, humagulgol si Amanda at pinaliwanag na ang kanyang kasintahan ay nasaktan at malamang ay wala ng buhay. At siya ay nakatakas lamang mula sa mga umaatake. Agad na kumilos si Caroline, dinala si Amanda sa kanyang silid at tinawagan ng pulis. Habang nakikipag-usap si Caroline sa dispatcher, bigla silang nakarinig ng mga putok ng armas mula sa labas.
Dahil sa takot, mabilis niyang itinago si Amanda sa aparador at pinakiusapang manahimik. Ibinigay rin niya kay Amanda ang telepono upang siya na ang makipag-usap sa dispatcher. Sa kabila ng kaba, hinarap ni Caroline si Glenn sa labas at pinakausapan siyang itigil ang putok. Tinanong ni Glenn kung may nakita siyang babaeng sinasabi niyang kaibigan niya. Ngunit patatag na tinanggi ni Caroline na may nakita siya. Sa huli umalis si Glenn ng bigo. Pagbalik nila Glenn at Michelle sa kanilang tahanan, agad na dumating ang mga pulis at inaresto sila. Sa loob ng bahay natagpuan din ng mga otoridad ang kanilang kambal na 4 na taong kulang na naroon habang nagaganap ang mga nakagigimbal na pangyayari. Pagkatapos ng halos 10 oras ng pangamba, sa wakas ay tuluyan ng ligtas si Amanda. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa ari-arian ni Glenn, natagpuan nila si Ethan sa 55-gallon na drum, nakaposa sa mga kamay sa likod at nakatali ang mga paa. Nandun din ang mga damit ni Amanda na pinaniniwalaan ng mga investigador na balak itago ni Glenn bago makatakas si Amanda. Ayon sa autopsy, si Ethan ay nasawi dahil sa matinding pinsala sa hindi malinaw kung pinilano ba ni Glenn ang pangyayari o kung biglaan lamang siyang naging marahas. Sa kabila nito, higit pang pagsisiyasat ang nabunyag ng marami pang nakakabahalang detalye tungkol kay Glenn. Halimbawa, mayroon siyang kaso noong 1993 sa Wisconsin dahil sa isang pag-atake. Bilang bahagi ng pagsisiyasat, ipinasok ang DNA ni Glenn sa CODIS, ang pambansang database ng mga hayop ang kaluluwa. Sa pagkagulat ng mga investigador, natukoy ng DNA ang koneksyon niya sa isang 1990 cold case kung saan isang 20 years old na babae ang dinukot at inapuso sa Wisconsin. Ang DNA rin ang nag-ugnay sa kanya sa hindi malutas-lutas na kaso ng pagpaslang noong 1992 sa isang farmhouse. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat dahil kalaunan ay nalaman na si Michelle, ang asawa ni Glenn, ay kanyang half-sister. Dahil iisa lang ang kanilang ama, lalo pang nakakagulat nang isiniwalat ni Michelle na siya ay inabuso ni Glenn nung sila ay bata pa at patuloy itong inaapi sa kanilang relasyon. Pinilit siya ni Glenn na magpakasal at inamin ito sa kanya ang ilang mabibigat na kasalanan. Nang tanungin ng mga otoridad si Glenn, iginiit niyang ipinagtatanggol lamang niya ang sarili. Ayon sa kanya, pagkatapos ng bentahan sa lupa, bumalik daw sina Ethan at Amanda sa gabi upang nakawan siya. Inamin niyang sinaktan niya si Ethan, ngunit iginiit na hindi niya intensyong paslangin ito. Subalit wala siyang maipaliwanag kung bakit niya kinuha at sinaktan si Amanda. Mariing tinanggihan ng mga pulis ang kanyang pahayag na sinabing hindi tugma ang mga aksyon ni Glenn sa kahit anong uri ng depensa. Una nang hinabol ng mga prosecutor ang parusang pagkasawi para kay Glenn, ngunit patapos matuklasan ang koneksyon niya sa mga cold cases sa Wisconsin, inalok nila si Kathleen, ina ni Ethan, ng kasunduan. Babawasan nila ang parusa kapalit ng tulong ni Glenn. Sa huli pumayag si Kathleen dahil nais siya makatulong sa iba pang pamilya ng mga biktima upang makuha ang hostisya. Noong August 2013, inamin ni Glenn ang kanyang mga kasalanan at pinarusahan ng 5 magkakasunod na habang buhay na sentensya at dagdag na 70 years na sigurado naman na hindi na siya makakalaya. Sa kanyang sentensya, nagbigay ng nakakalungkot na pahayag si Kathleen. Ipinahayag ang kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak at kung paano naapektuhan ng kanilang pamilya. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagkamuhi at nag-alis ng pag-asa sa pamilya na iniwang mawala ng tiwala si Amanda at ang kanyang pamilya sa kahit na sino. Si Michelle Gawker ay kalaunan umamin sa kasalanan bilang kasabwat sa mga insidente at nakatanggap ng 20 years na pagkakakulong. Gayunpaman sa nakakagulat at hindi maipaliwanag na pangyayari, siya ay pinalaya sa probation noong 2017. Sa mga sumunod na taon matapos ang kanyang trahedya, si Amanda Burney ay nahirapan sa depresyon. Sa kabila nito, siya ay naging isang masugid na tagapagtanggol para sa mga biktima ng katulad na insidente. Sa kanyang public Facebook page, ibinahagi ni Amanda ang kanyang kwento upang magbigay ng suporta at inspirasyon sa mga nakaranas ng karahasan at trahedya. Hinihikayat sila na huwag itago ang kanilang paghihirap dahil sa kahihiyan o takot. Bagamat ang sakit ng pagkawala ni Ethan ay palaging nasa kanya,
Ngayon ay nakatuon si Amanda sa mga sandali at alaala ni Ethan bago ang malaking na araw na iyon. Lumipat na siya sa St. Louis sa Missouri, kung saan siya ay nagtatrabaho sa automotive services industry at nakatagpo ng kaligayahan kasama ang kanyang bagong kasintahan na si Jamie. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!